Kabanata 1001. Ngunit nasa antas siya, at tiyak na tatawag siya para sa mga reinforcement. Pagbalik niya, ita-target ka niya, nahihirapang sabi ng shop assistant. Salamat sa pag-aalala mo, pero ayos lang. Bahagyang ngumiti si Lito at sinabi kay Ning Beo, Ning, pumili ka muna ng mga damit. Ma'am. Tumango si Ning, at lumapit sa rack ng mga damit, nagsimulang maingat na pumili ng kanyang kasuotan. Sumimangot siya sandali, kalaunan ay inayos niya ang isang puting damit, na itinaas niya sa harap niya, Kuya Lito, sa tingin mo ba maganda ang damit na ito? Tumango si Lito, ang ganda. Kung gayon, susubukan ko. Masayang niyakap ni Ning ang damit at pumunta sa fitting room. Sa gilid, walang magawa ang shop assistant. Hindi ko talaga alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang dalawang mortal na ito, ang kalaban nila ay isang tunay na antas ng martial arts, hindi man lang sila magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Maya-maya, bumukas ang pinto ng fitting room. Sining na nakasuot ng puting damit ay lumabas, na parang bumaba mula sa langit, na parang isang malinis na engkanto. Kuya Lito, maganda ba ako? Nakangiting tanong ni Ning, ipinakita ang dalawang cute na dimple sa kanyang pisngi. Kahit sabihin niyon, umikot siya sa kinatatayuan niya. Ang liwanag na pag-anod ng kanyang palda ay lalong naging maislan sa kanyang balingkinitang bewang. Mukhang maganda ka. Halos nakadikit sa kanya ang mga mata ni Lito, habang walang pag-aalinlangan nitong sinabi. Maging ang shop assistant sa gilid ay hindi napigil ang magsalita, I've been a shop assistant for so many years, seen countless clients, but never a girl more beautiful than this young miss here. Bahagyang ngumiti si Ning, nakatingin ng malandi kay Lito, Brother Lito, siguradong nakakita ka ng hindi mabilang na mga dilag, natatakot akong hindi ako ang pinakamaganda sa iyong paningin. Umiling si Lito at sinabi sa isang partikular na kaseryosohan, Ning, hindi ko talaga pinapansin ang iyong hitsura. Madalas, nalilimutan ko ang hitsura mo. Nang marinig ito, medyo lumungkot ang ekspresyon ni Ning. Kaya, talagang hindi siya pinansin ni Kuya Lito. Pagkatapos, nagpatuloy si Lito, dahil kahit anong hitsura mo, ikaw ang pinakamahalaga sa akin, kasing halaga ng tatay ko at ni Chenner. Ang dating dismayadong mukha ni Ning, sa puntong ito, ay napuno ng nagulat na kagalakan. Lumalabas na hindi siya pinansin ni Brother Lito, bagkus ay itinuring siyang parang pamilya. Ganoon din ang nararamdaman ko. Nagsimulang kumislap ang mga mata niya. Kumuha si Lito ng isang gintong bar at iniabot ito sa katulong sa tindahan. Gulat na bulalas ng katulong sa tindahan, sobrang dami, sir. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, kailangan kong suriin ang halaga nito bago ibigay sa iyo ang pagbabago. Hindi na kailangan, walang malasakit na sagot ni Lito, itago ang natitira bilang iyong tip. Matapang kang nagsalita kanina. Deserve mo ang reward na ito. Salamat, sir, paulit-ulit na yumuko ang katulong sa tindahan dahil sa pananabik. Habang nagsasalita sila, maraming tao ang pumasok mula sa labas. Sinong nang bully lang sa kapatid ko? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok, punong-puno ng enerhiyang nakamamatay. Ang dating nakitang bilog na babae ay sumunod malapit sa likuran, na itinuro si Lito, siya iyon. Tinitigan ng nasa katanghaliang lalaki si Lito. Nang makita ang isang ordinaryong tao na walang mga palamuting balahibo, na mukhang mahina, siya ay nanunuya. Anak, gaano kalakas ang loob ng mababang buhay na tulad mo saktan ang kapatid ko? Parang gusto mo nang mamatay. Hindi, sir, hindi niya sinasadya. Nadama ng clerk na obligado siyang magsalita para kay Lito, dahil sa tip na natanggap niya mula sa kanya. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay sinipa na siya ng medyo may edad na. Sino ka sa tingin mo? May sasabihin ka ba kapag dinidisiplina ko ang isang tao? Lumapit si Ning, tinulungan ng clerk na tumayo, malamig na tinitigan ang lalaki, at sino ka sa tingin mo, para malayang umatake ng mga tao? Nang makita si Ning, nagliwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang. Malayo sa galit, nagsuot siya ng infatuated expression. Never imagined that among the lowlifes, there would be such a beauty. Ang tingin ng lalaki ay dahan-daang bumaba mula sa maselang mukha ni Ning patungo sa kanyang slim waist, at napalunok siya ng mariin. Ang gayong manipis na baywang. Naisip na lang niya kung gaano kalasing ang paghawak sa kanya. Beauty, nandito ka ba para bumili ng damit? Mabibili sila ni kuya para sa iyo, gaano man kalaki ang magastos ang gusto mo. Marahan siyang lumapit kay Ning. Si Ning, na may disgusto sa kanyang mukha, ay umatras sa likod ni Lito. So, babae mo siya. Hindi ka gaanong kamukha, bata, pero siguradong maswerte ka. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Lito ng may paninibugho, sinabing, binuli mo ang kapatid ko.
Noong una, balak kong pilayin ang isang braso mo, ngunit kung kusap mong ibigay sa akin ang babaeng ito, pakakawala na kita. Pagkatapos sabihin ito, mayabang niyang hinintay si Lito na buong pasasalamat na sumunod. Gayunpaman, nakatitig lang sa kanya si Lito na para bang siya ay tulala. Nagiging tense ang atmosphere. Kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, bata, isa na itong malaking awa sa iyo. Dapat nakaluhod ka para magpasalamat sa akin. Huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo. Walang pag-aalinlangan si Lito sa kanyang mga kuko, tinatimad na itinaas ang kanyang mga talukap para tingnan ang lalaki, at sumagot, tapos ka na ba? Yung medyo may edad na, ha? Yung kumakagat sa kamay na nagpapakain, parang. Ikaw, sabi ni Lito habang itinuro ang lalaki. Narito ang dalawang pagpipilian para sa iyo. Una, humingi ng tawad sa clerk at pagkatapos ay humingi ng tawad kay Ning. Kung tungkol sa pangalawang pagpipilian, ito ay ang hindi paghingi ng tawad. Gayunpaman, ipinapayo ko na huwag piliin ito, dahil ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. I doubt na kakayanin mo. Nang marinig ang mga salitang ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humagalpak ng tawa, na para bang ngayon lang niya nakarinig ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Anak, wala ka na bang pag-iisip, nagbubuga ng kabaliwan? Itinuro niya ang kanyang dibdib, kami, ang komunidad ng martial arts, ay likas na nagtataglay ng mas malakas na pangangatawan kaysa sa iyong mababang uri. Not to mention na sinaktan kita, kahit na tumayo ako dito, pinayagan mo akong sip-A ng isang beses, ikaw ang mas malala. Naintindihin mo. Kung matalino ka, ibigay mo sa akin ang babae mo. Mayabang na nagyayabang ang nasa katanghaliang gulang. Talaga. Malamig na nanunuya si Lito. Pagkatapos, nang walang anumang babala, sinipa niya ang lalaki sa dibdib. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ipinadala kaagad na lumipad. Lumapag siya sa kalye, tuloy-tuloy na gumulong ng ilang ikot bago siya tuluyang nakahiga sa lupa. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo at tinitigan si Lito ng may takot. Bakit napakalakas ng isang ordinaryong tao? Nang makita ito ng chubby na babae, sa sobrang galit niya ay pinuntahan niya ang mukha ni Lito. Sa gilid, nanlamig ang mukha ni Ning, at inihagis niya ang isang clip mula sa mesa. Tumama ang clip sa tuhod ng chubby na babae, at agad na napaluhod ang babae. Si Kuya Lito ay hinahamak ang pananakit ng mga babae, ngunit wala akong problema sa paggawa nito. Inangat ni Ning ang kanyang pinong baba at malamig na sinabi. Sa sobrang galit ng matabang babae ay napahikbi siya, mga bully kayo. Lumapit si Lito sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, inilagay ang dalawang kamay sa likod niya, at binibigkas sa malamig na boses, humingi ng tawad. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang mukha, ay dumura, humingi ng tawad. Sa mababang buhay na tulad mo. Hindi kailanman. Bam! Sinipa siya ni Lito ng parisukat sa kanyang mukha. Agad na bumubuhos ang dugo sa ilong ng lalaki. Walang sorry. Si Lito ay naghatid ng isa pang sipa. Matapos ang 7 o 8 sunod-sunod na sipa, namamaga ang mukha ng lalaki na parang fisted bread, isang pangit tingnan. Humihingi ako ng tawad, kuya, tumigil ka, hindi pa ba sapat kung humingi ako ng tawad? Mahina ang boses niya, malungkot na nagmamakaawa. Gumapang siya sa clerk ng tindahan at bumulong, I'm sorry. Louder, hindi ka pa ba kumakain? Hindi ba't mga martial world type kayo na dapat ay matatag sa konstitusyon? Sarkastikong sagot ni Lito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay takot na matamaan, agad na nagtaas ng kanyang boses, I'm sorry, I was wrong. Agad siyang yumuko sa harap ni Ning, na nagsasabing, mali ako, pasensya na. Naiinis na ikinunot ni Ning ang kanyang mga kilay, umatras ng isang hakbang na para bang ang paglapit sa kanya ay lubos na nakakasuka. Lumayo. Malamig na sabi ni Lito. Ang mga salitang ito ay, walang pag-aalinlangan, ang katumbas ng hatol na hindi nagkasala para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakahinga siya ng maluwag at tumakas, gumulong-gulong at gumapang palayo. Hoy, hintayin mo ako. Nakangusong sabi ng chubby na babae habang nagmamadaling humabol sa kanya. Ning, alis na tayo. Sabi ni Lito, hinawakan ang kamay ni Ning. Saan tayo pupunta? Itinagilid ni Ning ang kanyang ulo, cute na tinanong siya. Sinabi ni Lito, kahit saan okay, saan mo gustong pumunta? Napakurap si Ning, seryosong nag-isip sandali, Gusto kong subukan ang mga delicacy dito. Pinisil ni Lito ang kanyang ilong, magiliw na sinabi, ikaw talaga ay isang walang kabusugan na maliit na pagkain gaya ng dati. Kasunod nito, tinanong niya ang isang katulong sa tindahan, mayroon bang magagandang kainan sa paligid?
Natigilan sandali ang shop assistant, mabilis na sumagot, kung pupunta ka sa kanluran hindi kalayuan dito, may isang sikat na food street. Salamat. Tumango si Lito, sinabi kay Ning, let's go, dinner is on me tonight, you can eat hanggang sa pumutok ang tiyan mo. Matamis na tumawa si Ning, tumigil ka, alam mo namang wala akong ganang-gana. Nagtatawanan silang dalawa, unti-unting nawawala sa malayo. Pinagmasdan ng isang clerk ng tindahan ang kanilang mga umaatres na figure nang may naiinggit na tingin, bumubulong, napakaligaya nilang magkapareha. Sina Lito at Ning ay gumugol ng ilang oras na masaya sa night market, bago umakyat sa tuktok ng bundok upang mag-stargaze. Itinuro ni Ning ang pinakamaliwanag na bituin sa sulok ng langit, nagtanong, Brother Lito, sa tingin mo ba ay makikita tayo ng mga bituin? Tumango si Lito, siguro sila ang nagbago, walang tigil na kumikislap sa langit, kumukurap sila, pinapanood ang mga mahal nila. Kuya Lito, gusto kong maging katulad din ng mga bituin na iyon, palagi kang binabantayan. Sumandal siya kay Lito, nakasandal ang ulo sa balikat nito. Siya ay humikab, ang kanyang boses ay mahina, naniniwala akong magiging isang dakilang bayani kabalang araw, at ako ay nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ka mula sa malayo. Ning, gusto kong nakatayo ka sa tabi ko, ang tahimik na tugon ni Lito. Gayunpaman, wala siyang natanggap na tugon. Paglingon niya, nakita niyang nakatulog na siya. Dahil sa maliwanag na liwanag ng buwan, ang kanyang mukha ay naging maislan tulad ng isang piraso ng jade, ang kanyang mahahabang pilikmata ay kahawig ng mga pakpak ng mga paro-paro, paminsan-minsang pumapagaspas, na sinasamahan ng kanyang kaibig-ibig na ilong, at malambot at pinkish na labi. Sa sandaling ito, si Lito ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang nasisiyahan. Ano ang katanyagan, pera, o kapangyarihan kung ihahambing sa labis na pagmamahal na mayroon siya sa kanyang dibdib? Kinandang niya si Ning, ginawa itong mas komportable sa pagtulog, at pagkatapos ay malumanay na sinabi, Ning, sasamahan mo ba ako sa buhay, magpakailanman? Ang tanging tugon ay ang huni ng hanging humahampas sa tuktok ng bundok. Binuhat ni Lito si Ning pababa ng burol, nakahanap ng human-friendly na ina matutuluyan nila. Ang dalawa, pagkatapos na gumugol ng maraming taon sa bundok, ay hindi nakitaan ng awkwardness sa muling pagsasama sa isang silid. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Sinabi ni Lito kay Ning na manatili sa inn habang siya ay pumunta sa Leo Estate. Kahapon, ang kalahati ng estate na ipinangako ni Elder Leo ang layunin ng pagbisita ni Lito. Gayunpaman, pagdating sa Leo Estate, pilit siyang pinigilan. Masama ang pakiramdam ni Elder Leo at hindi siya tatanggap ng mga bisita. Matigas na sabi ng martial artist na nagbabantay sa pinto. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lito, at tinuya niya, masama. Gaano kay Genhawa, ako ay isang doktor. Paano kung kukunin ko ang kanyang pulso para sa kanya? Kabanata 1002. Less nonsense. The master said he is not feeling well, walang bisita ngayon, bumalik ka sa ibang araw. Inip na ikinaway ng gatekeeper ang kanyang kamay. Naisip ni Lito, mukhang ang matandang Leo na ito ay nagbabalak na umiwas sa pagbabayad. Sa isiping ito, humakbang siya pasulong sa mansyon ng Leo. Hindi mo ba maintindihan ang wika ng tao? Sumulong ang gatekeeper para pigilan si Lito. Hinampis ni Lito ang palad, at ang bantay pinto ay patuloy na umatras, ang kanyang mukha ay puno ng takot, mabilis. Mabilis na ipaalam sa master na dumating na si Mr. Argel. Sa napakagandang hardin ng Leo Mansion sa oras na ito. Ang mga bulaklak ay nasa lahat ng dako, ang tanawin ay nakalulugod. Ang matandang Leo ay nakaupo sa isang batong bangko, na may nakatabi na tsa ngunit walang interes sa pag-inom. Napabuntong hininga siya paminsan-minsan. Nakatayo sa tabi niya ang isang medyo may edad na lalaki, ang katiwala ng mansyon ng Leo. Nang makita ang senaryo na ito, tinanong niya, Guro, ang mortal ba na iyon ay talagang nakakatakot gaya ng mga alingaw-ngaw? Malungkot ang mukha ng matandang Leo, siya nga ay napakalakas. Guro, hindi mo kailangang mag-alala. Inimbitahan na ng ating young master si Master He. Kung dadalhin natin si Master He, siguradong maghahari siya sa binata, pag-aaliw ng steward. Tumango ang matandang Leo, isang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, kung maaari, hihilingin ko kay Master He na patayin ang binatang iyon para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Habang sila ay nag-uusap, isang bantay ng pamilya ang tumakbo sa takot, Guro, grabe, ang lalaking iyon na nagngangalang Lito ay pumasok. What? You worthless? Bakit hindi mo siya pinigilan? Saway ng steward. Ang bantay ay malungkot ang mukha, gusto namin siyang pigilan, pero hindi namin magawa. Nag-aalalang sinabi ng mayordomo, Guro, ano ang dapat nating gawin, Guro, hindi pa rin dumarating si Master He.
Malamig na sinabi ni Old Master Leo, tawagan si Annalyn dito. Nagulat ang mayordomo, at sinabing, hindi ka man lang niya kapareha. Paano siya magiging kapareha ni Miss Annalyn? Malamig na tumawa si Old Master Leo, hindi ko sinabing kailangan nilang mag-away. Pagkatapos, sumandal siya sa tenga ng mayordomo at bumulong ng sunod-sunod na tagubilin. Matapos itong marinig ng mayordomo, nagliwanag ang kanyang mga mata, at pinagsalpak niya ang kanyang mga kamay, mayroon kasing napakagandang plano si Master. Naiisip ko na hindi kakayanin ng bida na ito ang kagandahan ni Miss Annalyn, na mukhang diyosa at bihasa sa alindog. Tiyak, kaya niyang pabagsakin ang binatang iyon. Malamig na sinabi ni Old Master Leo, kailangan lang nating mag-antala hanggang sa dumating si Master He, pagkatapos ay makikita nating maghahirap ang binatang iyon. Samantala, pumasok si Lito sa Grand Hall ng Leo Mansion. Lumapit ang isang katulong at nagsabi, Mr. Argel, si Master Leo ay masama ang pakiramdam at hindi komportableng makipagkita sa mga bisita, ngunit may darating na magpapasaya sa iyo. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Alam ni Lito na hindi madaling lalabas si Old Master Leo para salubungin siya. Iniisip niya kung anong mga trick ang nasa kanyang mangga sa pagkakataong ito. Ngunit wala siyang pakialam, hayaan ang sundalo na hamarang, at ang tubig ay tumakip. Sa oras na ito, sa hardin sa likod, si Old Master Leo ay nagbibigay ng ilang tagubilin sa isang magandang babae na nakasuot ng mahaba at berdeng damit. Naiintindihan mo ba ang lahat ng mga gawaing ipinagkatiwala ko sa iyo? Seryosong tanong ni Master Leo. Bahagyang yumuko si Annalyn Su sa kanyang tuhod, Guro, makatitiyak ka, talagang tutuperin ko ang aking misyon. Sinabi ni Master Leo, nasa kamay ng binata ang tore ng langit. Kung makukuha mo ang tore ng langit, isa itong malaking tagumpay. Bahagyang lumamig ang ekspresyon sa mukha ni Annalyn, oo, Guro. How's your charm technique progressing? That young man is formidable. Kung hindi ka magtagumpay kaagad, I'm afraid there will no chance for you. Maingat na tanong ni Master Leo. He then beckoned a servant, ikaw, halika. Let her try it on you. Naglakad ang katulong papunta kay Annalyn. Bahagyang yumuko ang sulok ng bibig ni Annalyn pataas, ang una niyang malayong tingin ay naging mapang-akit kaagad. Kailangan lang niyang tumingin sa katulong ng ilang segundo bago ang tingin nito ay nagsimulang maging absent-minded. Anong pangalan mo? Nagsalita si Annalyn. Walter. Ilang miyembro ng pamilya mayroon ka? 5, ang aking mga magulang, at 2 nakababatang kapatid na babae. Mabuti. Bahagyang ngumiti si Annalyn, ibigay mo sa akin ang lahat ng pera mo, okay? Bahagyang tumango ang katulong, masunaring inilabas ang pera na nasa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Annalyn. Pagkatapos ay itinuro ni Annalyn ang isang kalapit na lotus pond, tumalon ka. Walang sabi-sabi, tumalikod ang katulong, naglakad sa gilid ng lotus pond at tumalon ng walang pag-aalinlangan. Nang malapit na siyang tumama sa tubig, hinawakan siya pabalik ni Annalyn. Pagkatapos, pinitik niya ang kanyang mga daliri sa harap niya. Snap! Unti-unting lumino ang tingin ng katulong, habang naguguluhan siyang tumingin sa paligid, ano ba ang nangyari? Nang makita ito, lahat ay natigilan. Magaling! Masayang hinampis ni Master Leo ang mesa at tumayo, Annalyn, ikaw nga ang pinakamayabang kong babaeng disipulo, ipakita mo sa kanila kung ano ka ngayon. Huwag kang mag-alala Master, tiyak na makukuha ko ang Hautian Tower, deklara ni Annalyn, puno ng kumpiyansa. Lumapit ang isang katulong sa bahay, Guro, dumating na sa Grand Hall ang taong may apelyidong Argel. Sinabi ni Master Leo kay Annalyn, pumunta ka. Tumango si Annalyn, tumalikod at naglakad patungo sa Grand Hall. Pagdating sa bulwagan, nakita niya ang isang payat na binata na nakaupo sa isang upuan. Bahagyang sumimangot si Annalyn. Parang medyo iba siya sa naisip niyang bastos. Pero kahit shakedown artist lang siya na lumalabas sa pinto niya, kahit gaano pa siya ka-inosente tingnan, hindi niya kayang maging mabait na tao. Lumapit si Annalyn sa kanya nang nakangiti. Si Lito ay humigop ng tsaa, at habang inilapag niya ang tasa, nakita niya ang isang magandang dalaga na papalapit sa kanya. Binati niya ito nang nakangiti, kumusta ka? Ako ay disipulo ni Master Leo, ako si Annalyn Su. Ang aking amo ay may sakit, kaya ako ang magiging host mo. Magalang na tumayo si Lito, at nagtanong, anong sakit ang mayroon si Master Leo? Isang lumang karamdaman, dapat ay maayos na siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Partikular na binanggit ni Master na maaari kang manatili sa Leo Manor habang siya ay gumaling. Sa sandaling gumaling siya, makikipagkita siya sa iyo kaagad. Sagot ni Annalyn, ang kanyang ngiti ay pino at kaakit-akit.
Salamat, pero may kaibigan akong naghihintay sa akin sa labas, natatakot ako na hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Sabi ni Lito. O mahal, kung ano ang isang palaisipan. Napabuntong hininga si Annalyn. Sinulyapan niya si Lito, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mapang-akit na tingin ay nagsimulang lumipat. Sandaling tumingin sa kanya si Lito, pagkatapos ay banayad na iniwas ang kanyang tingin at umupo sa upuan. Nagulat si Annalyn. Mapahamak, bakit hindi nakakakuha ng pain ang lalaking ito? Marahil dahil sa kakulangan ng oras. Nang walang ibang pagpipilian, pansamantalang sumuko si Annalyn at naghintay ng mas magandang pagkakataon. Paano kung ipapakita ko sa iyo ang paligid ng Liu Mansion? Nagmungkahi si Annalyn na may bahagyang ngiti. Ano ang espesyal sa Liu Mansion na sulit na tuklasin? Kamakailan lang ay sumali ako sa Martial World, mas maganda kung si Miss Su ang magpalibot sa akin sa labas. Walang imek na tumugon si Lito. Tumawa si Annalyn Su, mukhang maganda. Sa sinabi nito, sumakay ang dalawa sa paligid ng lungsod. Habang nagpatuloy sila sa kanilang biyahe, narating nila ang tindahan kung saan sila bumili ng mga damit para kay Ning noong nakaraang araw, ngunit nakita nila ang maraming tao na nagkukumpulan sa harap ng tindahan at ang storefront ay magulo. Ihinto ang karwahe. Biglang sabi ni Lito. Anong problema? Naguguluhan si Annalyn. Bumaba si Lito sa karwahe at naglakad papunta sa karamihan, nakarinig ng mga bulong at bulungan mula sa mga tao. Sino iyan? Napakalakas ng loob, sinisira ang tindahan sa sikat ng araw. Nabalitaan kong binugbog ang pangalawang pinsan ni Harold Hong sa tindahang ito kahapon at pumunta siya para gumanti ngayon. Harold Hong. Sinong Harold Hong? Sino pa kaya ang Harold Hong? Ang ikatlong disipulo ng Sagradong Guro, ang deputy commander ng mga gwardya ng palasyo. Nako, kawawang tindera. Nabalitaan ko na si Harold Hong ang pinakawalang kwenta, pinakametikuloso sa mga alagad ng Sagradong Guro. Well, there's no helping it. Sino ang maaaring makipagtalo sa disipulo ng sacred teacher sa sarili niyang lakas? Excuse me. Hiniwalay ni Lito ang mga tao, lumapit sa pasukan ng tindahan. Nakita niyang nagkagulo ang tindahan, nakaluhod sa lupa ang clerk ng tindahan kahapon na nagpupunas ng luha, na may ilang bakas ng kamay sa mukha. Parehong nandoon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matabang babae kahapon, kasama pa ang tatlo pang mukhang mayabang. Tinanong ni Lito ang isang tao sa malapit, si Harold Hong ba ay kabilang sa tatlong ito? Umiling ang dumaraan, hindi, sila ay mga lapdog ni Harold Hong. Si Harold Hong ay isang abalang tao, paano siya personal na nakikibahagi sa gayong kaiyahiyang mga gawain? Hahakbang na sana si Lito ngunit hinayla ang manggas nito. Ang pumipigil sa kanya ay si Annalyn Su, ang sabi niya, mas mabuting huwag kang makisangkot dito. Si Harold Hong ay hindi isang taong kaya mong guluhin. Tumaas ang isang kilay ni Lito, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin, hindi ako pwedeng umupo na lang at walang gagawin. Ikaw ba yung nakabangga kahapon? Nanlaki ang mga mata ni Annalyn sa gulat, hindi ka pani-pani walang nagsisisi na lumabas kasama si Lito. Narinig ng mga nanunood sa paligid at agad na namangha, oh my God, young man, you better run right now. Kapag nalaman nila, balatan ka nila ng buhay kahit papaano. Tumawa lang si Lito, habang iniisip ang sarili, hindi pa sigurado kung sino ang makipagkulitan. Walang kaunting pag-aalinlangan, kumpiyansa siyang naglakad papasok sa tindahan. Si Annalyn ay walang imek. Ang lalaking ito ay talagang hindi natatakot na manligaw ng gulo, mayroon ba siyang maluwag na tornilyo sa kanyang ulo? Nag-aatubili, wala siyang pagpipilian kundi sundan si Lito sa loob. Pagpasok pa lang ni Lito sa tindahan, narinig niya ang isang medyo may edad na lalaki na umuungal, ano ang iyong solusyon? Nakatayo sa harapan niya ang isang pandak at payat na lalaki na mukhang scholar, siguro ang may-ari ng tindahan. Ang may-ari ay nahihiyang nagsalita, ikaw ang magpasya. Mabuti, bayaran mo ako ng 30,000 ginto. Galit na tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ano? Ang mukha ng may-ari ay namutla sa takot, halos maluha-luha, Sir, kahit na ibenta ko ng buo ang tindahang ito, hindi ko pa rin makuha ang 30,000 ginto. Hindi kayang bayaran. Ang isang daliri ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Malamig na tumawa ang nasa katanghaliang lalaki, bigyan mo ako ng daliri, at maaari mong ibawas ang 1,000 ginto. Habang nagsasalita siya, lumapit ang isang subordinate mula sa angkan ni Harold, hinawakan ang kamay ng tindero at inilagay ito sa mesa, sa tabi nito ay nakalatag ang isang punyal, na nakahanda sa paghampas. Takot na takot ang amo, humahagulgol at umiiyak. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga nanunood na magreklamo, napakasobra.
Maging si Annalyn Su, na hindi interesado, ay hindi napigil ang sumimangot. Ako ang magbabayad, pumasok si Lito, malakas na deklarasyon. Lahat ng mata ay agad na napalingon sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Annalyn Su, nagulat. Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung magkano ang 30,000 ginto? Ikaw kasi. Kasabay nito, nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Lito, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Hindi ako makapaniwala na naglakas loob kang bumalik. Sinabi niya sa tatlong lalaki, ito ang lalaking nakabangga sa akin. Babayaran ka lang daw niya. Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya. Nakatingin kay Lito ang nasasakupan ni Harold. Nang makita ang kanyang mahiyain at mahinang scholar na hitsura, hindi siya siniseryoso ng mga ito. Inabot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay, kung makapagbibigay ka ng 30,000 ginto, baka bitawan na kita. Simple lang yan. Tumawa si Lito, lumapit sa lalaki, biglang hinawakan ang kamay nito, at idiniin ito sa mesa. Ang isang daliri is worth 8,000 gold, right? 30,000 gold equals 30 fingers. You guys probably don't have enough fingers, so let's count those also. Habang sinasabi niya ito, mabilis niyang hinugot ang isang matalim na punyal mula sa kung saan. Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang kalingkingan ng kanang kamay ng medyo may edad na. Kabanata 1003. Isang malamig na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong tindahan ng damit. Maging ang mga nanunood sa kalye ay natigilan sa biglaang pagkilos ni Lito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakatitig sa naputol na bahagi ng kanyang hinliliit, ay umungal na parang baliw, patay ka. Patay ka. At ang tatlong kababatang iyon ni Harold Hong, biglang natigilan sa kanilang pagkagulat, galit na nagsabi, bata, bitawan mo siya. Napangiti si Lito, hindi ko pa nakolekta ang 30,000 ginto, paano ko siya pakakawalan? Pagkasabi niyon ay muli niyang pinutol ang singsing na daliri ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pagkakataong ito, ang tatlong iyon ay lubos na nagalit. Stop the chit-chat and bitawan mo na siya. Itinaas nila ang mga espada sa kanilang mga kamay at sumugod kay Lito. Ang isa sa kanila ay gumawa ng jab sa leeg ni Lito. Umatras siya at sinipa ang lalaki, pinalipad siya. Kasabay nito, ang isa pa ay umindayog ng paalang sa tuhod ni Lito ngunit sumablay, at binali ni Lito ang kanyang palad sa kanyang balikat. Itinaas ng huli ang kanyang machete at hinampas si Lito, na gumawa ng mid-air flip upang umiwas at pagkatapos ay sinipa ang taong ito sa likod. Sa loob ng ilang segundo, nasugatan na silang tatlo at ngayon ay sobrang takot na silang gumalaw muli. Anak, kung maglakas loob kang hawakan ang isa pa kong daliri, hindi ka bibitawan ng pinsan ko. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kasing puti ng isang kumot, humihingal, siya ang disipulo ng kasalukuyang Saint Master ng mundo, ang pakikipagsapalaran sa kanya ay nangangahulugan ng pakikialam sa pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo ng martial arts. Sige, punta ka sa pinsan mo, hihintayin ko siya. Mahinahong nagsalita si Lito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nang marinig ito, ay hindi makapaniwala na mayroong ganoong magandang kapalaran sa mundo at nauutal, ikaw. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Kinumpirma ito ni Lito. Agad na sinenyasan ng nasa katanghaliang gulang ang tatlong tao, isa sa kanila, sa takot na baka magbago ang isip ni Lito, agad na tumalikod at tumakbo. Si Lito, na tapat sa kanyang sinabi, ay pinakawalan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umupo sa isang bangkito, naghihintay. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay na nababalot ng sariwang dugo, puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Mahiyain ka na ngayon, anak, pero maghintay hanggang dumating si Harold Hong. Gusto mong malaman mo kung paano ka mamamatay. Samantala, ang mga tao sa paligid ay naging mas nasasabik nang marinig na si Harold Hong ay papunta na, mabilis na ikinalat ang balita, na nagresulta sa pagtaas ng bilang ng mga tao na nagtitipon sa labas ng pasukan. Sa sobrang pagkadismaya, hinaila ni Annalyn Su si Lito sa tabi, kilala mo ba talaga kung sino si Harold Hong? Umiling si Lito, hindi. Hindi mo pa nga kilala kung sino siya, pero dinadaluyan mo pa siya, hindi mo ba naisip na napakawalang isip mo? Hindi napigilan ni Annalyn Su ang pagkutya. Hindi naman siguro. Walang pakialam na sagot ni Lito. Nabulunan si Annalyn sa kanyang tugon. Pagkatapos ay naisip niya, kung si Lito ang magtatapos sa pag-aalaga kay Harold, hindi ba nangangahulugan iyon na naalis niya ang isang malaking problema para sa kanyang amo? Sino siya para makialam? Sa kabutihang palad, tumabi siya, nagkukunwaring walang interes, habang naghihintay na panoorin si Lito na durugan ni Harold. Sa loob ng isang marangyang mansyon sa Skyridge City.
Isang matipunong lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang ay minamasahe ng dalawang magagandang babae na magiliw na nakayakap sa kanya. Young Master Hong, paano mo mahahanap ang husay ko sa masahe? Mataray na tanong ng isa sa mga babae, ang kanyang maselang kamay ay gumagala sa dibdib ni Harold Hong. Not bad? Lagyan mo pa ng kaunting lakas, sagot ni Harold na may kasiyahan, na nakakahumaling. Young Master Harold, pagod na ako. Pwede ba akong magpahinga? Mapang-akit na bulong ng ibang babae. Nang walang pag-aalinlangan, hinayla siya ni Harold sa kondongan nito, nakangiti ng magiliw. Kung pagod ka, magpahinga ka dito. Young Master Harold, ang kulit mo. Itigil mo na ang paghawak sa akin. Nagkunwaring galit ang babae, mahinang hinampas ang dibdib ni Harold, ang katawan ay kasing lambot ng tubig sa bukal sa kanyang mga bisig. Master Harold, nagkakaproblema kami. Isang bogbog na kampan ang nagmamadaling lumapit at lumuhad sa harap ni Harold. Master Harold, kailangan mong tumayo para sa amin. Anong nangyari? Nagambala mula sa kanyang masayang sandali, mukhang hindi nasisiyahan si Harold. Regarding sa usapan ng pinsan mo, nung pumunta kami sa club, binugbog kami. Umiiyak na ulat ng nasasakupan. Napakunot ang noo ni Harold sa gulat. Di ba sabi mo binata lang yan, at mortal pa yan? Lahat kayong tatlo hindi nakayanan. Oo, makapangyarihan talaga ang binatang iyon. Hindi lang iyon, pinutol pa niya ang dalawang daliri ng pinsan mo. Nang marinig ang tungkol dito, mukhang natakot ang nasasakupan. Binyantaan ka pa niya, Master Harold, na pumunta doon. Wala siyang respeto sa iyo. Ang subordinate ay nagdagdag ng higit pang mga detalye sa kwento. Oo nga, naging malungkot ang mukha ni Harold, at galit na hinampas niya ang mesa. Mayroon bang nangyayaring ganoon? Ang kasuklam-suklam na mortal ay may katapangan na magsalita sa akin ng bonggang-bongga. Bigla niyang itinulak ang kagandahan sa kanyang mga bisig, dinampot ang gintong espada sa kanyang tagiliran, ituro mo sa akin ang daan, sasalubungin ko siya. Tuwang-tuwa ang mga alipors, kung pupunta si Boss Harold, siguradong magsisisi ang batang iyon. Sa tindahan ng mga damit, ang lahat ay naiinip nang dumating si Harold sa maringal na paraan. Gumawa ng paraan, nandito na si Boss Harold, gumawa ng daanan. Walang pakundangan na itinulak ng mga alipors ang karamihan. Nagbulong-bulungan ang mga tao, at galit na sumigaw ang mga alipors, kung matapang ka, sabihin mo ito ng malakas at tingnan kung hindi ka haharapin ni Boss Harold. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, dahil sa takot sa kalupitan ni Harold, walang nang ahas na magsalita pa. Pumasok si Harold sa tindahan at nakita ang kanyang pinsan na nakayuko sa isang sulok. Ang kanyang kamay ay nawawala ang dalawang daliri, na may dugong bumubulusok. Nang makita si Harold, sumugod ang pinsan, "Pinsan, ipaghiganti mo ako ngayon." Si Harold, na may madilim na mukha, ay tumingin sa ilang tao sa shop, sino ang gumawa nito. Hindi nagsalita si Lito, umupo lang siya sa kanyang upuan at humigop ng kanyang tsaa. Itinuro ng pinsan si Lito, at sumigaw, siya iyon. Tiningnan ni Harold si Lito pataas at pababa, pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga alipors na may malamig na ngiti, isang tao lang ang makakatalo sa inyong tatlo na walang lakas na lumaban. Nagpalaki ba ako ng tatlong walang kwentang lalaki? Lahat ng tatlong alipors ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi naglakas loob na sumagot. Humakbang si Harold palapit kay Lito, hinampas ang kanyang malaking espada sa lupa gamit ang isang piercing ring. Ang tunog na ito ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugad ng sinuman. Ang mga nanunood ay likas na nakakaalam na may madyugo at brutal na mangyayari, na umuurong ng isang hakbang sa hindi sinasabing kasunduan. Gayunpaman, tila walang narinig o nakitang anuman si Lito, na walang kaalam-alam na humigop ng kanyang tsaa. Naghintay sandali si Harold, ngunit nanatiling hindi tumutugon si Lito. Pagkatayo ng kalahating araw, nagsimulang makaramdam ng kahihiyan si Harold. Siya ay orihinal na nilayon upang takutin si Lito at itatag ang kanyang autoridad, ngunit ang batang ito ay nanatiling kalmado na kalmado. Nakaramdam ng matinding galit, na pabuntong hininga si Harold, "Anak, wala ka bang sasabihin?" Tumingin si Lito sa kanya at tumango, "Aido." Ngumisi si Harold, "Bilasan mo at humingi ng tawad, hindi ako matiyagang tao." Gayunpaman, umiling si Lito, ang isang daliri ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Pinutol ko ang dalawa sa kanyang mga daliri, kaya kulang ako ng 28,000 ginto. Nandito ka ba para bayaran ako? Sa kanyang mga salita, ang ngiti ni Harold ay nagsimulang kumunat ng hindi mapigilan. Mapahamak, ginugulo mo ako. Hindi na nakayanin, tinadtad ni Harold ang kanyang espada sa mesa. Bang! Nahati ang mesa sa dalawa.
Bahagyang tumabi si Lito, nakaupo pa rin sa kanyang upuan. Sa malagim na ekspresyon sa kanyang mukha, ibinaba ni Harold ang kanyang espada ng paalang. Casual na kinuha ni Lito ang isang poste na nakasabit sa mga damit na nakalatag sa malapit upang harangan. Nataranta ang lahat. Isang kahoy na poste na nakasabit ng damit na nakaharang sa isang matalim na malaking cleaver. Akala ng lahat ay wala na sa kanyang isip si Lito. Gayunpaman, nagulat silang lahat sa sumunod na nangyari. Sa isang nakakabinging dagandong, ang cleaver ay umugang na para bang nataman ito ng napakalakas na bagay at biglang huminto. Laking gulat nila nang nanatiling hindi naapektuhan ang posteng nakasabit sa damit na nakaharang dito. Ang bilis ni Lito ay napakabilis, kinuha niya ang pagkakataon bago makapag-react si Harold, at hinampis siya ng poste sa ulo. Ay ikaw! Sa isang kahabag-habag na sigaw, nagsimulang damyugo ng husto ang ulo ni Harold Hong. Anak, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi Hong ang apelyido ko. Galit na galit, patuloy na inihampas ni Harold Hong ang kanyang malaking cleaver kay Lito. Tinutuligsa ni Lito ang poste na nakasabit ng damit na sa kanyang mga kamay, kumpara sa tanso at bakal sa tigas, ay naglalabas ng malinaw at malalakas na tunog ng banggaan paminsan-minsan, na ikinatutulala ng lahat. Hindi lamang ang mga nanonood, maging si Annalynso ay labis na nagulat. Hindi siya naniwala sa kanyang amo nang sabihin nitong hindi maarak ang lalaking ito. Ito ay naka-out na siya talaga ay may ilang mga trick sa kanyang manggas. Ngunit ang pagtatanggol na hakbang na ito ay nangangailangan ng isang malakas na panloob na puwersa, kung hindi, ang poste na nakasabit ng damit ay naputol na sana sa 8 piraso sa ngayon. Habang siya ay nahuhuli sa pagkamangha, narinig niya si Harold na sumisigaw ng malungkot habang siya ay natamba ni Lito. Tumayo siya, dumura sa paghamak, at mabangis na sinabi, "Bata, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas." Naglakad siya palabas ng shop, hinubad ang kanyang pangitaas, at nagsimulang maglagay ng lakas sa kanyang mga kalamnan. Biglang, kitang-kita ang pagumbok ng kanyang mga kalamnan, lumakas at may kintab na parang metal. Ang chi ay lumubog sa dantian, ang katawan ay kasing bigat ng 1,000 ginto, ang balat na kasing tigas ng tanso at bakal. Galit na umungol si Harold, napadyak sa sahig, na agad na nabasag. Tinaas niya ang kamay niya at sinuntok ang pader sa tabi niya. Bang! Ang makapal na pader ay nabasag na naging pulbo sa pamamagitan ng kanyang suntok. Nang makita ito, nagulat ang mga nanood, kaya ito ang tunay na estilo ng isang alagad ng sagradong guro. Itinapon ni Harold ang kanyang chopping knife sa isang tabi, ang kanyang katawan ay lumundag pasulong at naglunsad siya ng suntok kay Lito. Alam ng lahat na kung sino man ang tamaan ng ganoong suntok, mawawalan sila ng silbi. Lalo na kapag tinitignan nila ang malambot at malambot na balat ng batang iyon, hindi siya bubuhayin. Akala ng lahat ay iiwas si Lito, ngunit sa kanilang pagtataka, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at itinaas din niya ang kanyang kamao, walang pakundangan na sinuntok pabalik. Bang! Matindi ang pagbangga ng dalawang kamao. Mukhang mabangis si Harold at Minician, "Anak, patay ka na." Sa kalagitnaan ng pagsasalita, biglang nagbago ang mukha niya, dahil napansin niyang may maliit na bitek sa kamao niya na unti-unting kumalat patungo sa kanyang palso. Ito. Imposible. Ang pagkabigla ay nakaplaster sa buong mukha ni Harold, nahihirapang paniwalaan ang kanyang nakikita. Biglang may malamig na panunuya mula kay Lito mula sa kanyang tabi, na hawakan ang kanyang palso. Buong-buo siyang binuhat ni Lito, pagkatapos ay marahas na hinampis siya sa sahig. Matapos ulitin ang mga ito ng 12-dosenang beses, kahit ang tigas ng katawan ni Harold ay hindi na nakayanan, naglabas ng nakakasakit ng pusong hiyawan. Tumigil ka! Tumigil ka dali! Sigaw ni Harold. Ngunit si Lito ay hindi huminto, ngunit gumamit ng mas malaking lakas. "Nakikiusap ako, inaamin ko ang pagkatalo, please stop." Humihikbi at nagmakaawa si Harold para sa kanyang buhay. Noon lamang huminto si Lito, inihagis si Harold sa sahig. Si Harold ay nakahiga sa Harold na parang patay na aso, mukhang lubhang miserable. Lumapit si Lito sa kanya, iniabot ang kanyang kamay, 50,000 ginto. Isang pagbabago ang bumalot sa mukha ni Harold, hindi ba't 30,000 ginto lang ang kanina? "I don't like you," kaya tumaas ang presyo. Casual na tumugon si Lito. Si Harold, na may mahabang mukha, ay nagsabi, "Hindi ako makakakuha ng maraming pera, maaari ba itong mas mura?" "Very well. Putulin mo ang isa mong daliri, makakakuha ka ng 1,000 gintong discount. Putulin ang isang braso, 5,000 gintong diskwento." Tumanggo si Lito, naghahanda na kumilos. Mabilis na umatras si Harold, "Bibigyan kita. Bibigyan kita ng 50,000 ginto. Mabuti. Dalhin mo ang pera sa tindahang ito bukas."
Kung may mas kaunting piso, mararamdaman mo ang aking galit. Pagkasabi noon, binigyan ni Lito ng isang ngiti si Harold. Ang ngiti ay tila hindi nakakapinsala, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Harold. Kabanata 1004. Natural, hindi kumbinsido si Harold sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya nakalaban kay Lito. Walang ibang pagpipilian, at, pagkatapos ng lahat, ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa sa lumaban sa natalong labanan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumango siya at sinabing, sige, magdadala ako bukas ng 50,000 pirasong ginto. Napabuntong hininga ang lahat sa kanyang sinabi. Sino ang mag-aakala na ang hindi kapansin-pansing hitsura ng binata na ito ay talagang masupol ang ikatlong alagad ng pantas? Tumalikod si Lito, pumasok sa shop, at sinabi sa staff, ako ang ugat ng alitan na ito. Hindi ko tinatanggap ang 50,000 ginto bukas. Isaalang-alang ito bilang kabayaran para sa inyong lahat. Ang mga tindera ay nakatayo na ang kanilang mga bibig ay nakaawang sa pagtataka. Bago pa man sila makapatira pa upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, tumalikod na si Lito at umalis. Ang batang bayani talaga. Oo, napakabata niya ngunit puno ng katwiran, hindi kasakiman, napaka-promising. Kahit isang pangkaraniwang tao ay kayang talunin ang isang martial artist. Parang masyado tayong makitid noon. Habang pinapanood nilang lahat si Lito na umalis, napuno ng papuri ang hangin. Tanging si Harold at ang kanyang grupo ang malungkot na umalis sa lugar. Nang makarating sila sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanila, agad na itinaas ni Harold ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at napasigaw sa kawalan ng pag-asa. Pinsan, hahayaan na lang ba natin? Talagang bibigyan siya ng 50,000 ginto bukas. Tanong ng nasa katanghaliang gulang na may halong hindi pagkakasundo. Malamig na bamantong hininga si Harold, nanginginig ang mga sulok ng kanyang bibig sa iritasyon. Managinip ka. Isa akong alagad ng isang Saint Master, paano ko hahayaan ang lalaking iyon na ay bully ako sa Sky Pillar City? Anong balak mong gawin kung ganoon? Hindi kanya katugma, napabuntong hininga ang medyo may edad na lalaki. Ngumisi si Harold ng may pananakot. I may not be a match for him, but my senior brother's strength far surpasses mine. Hahayaan ko siyang maghayganti para sa akin. We'll put that brat in his place. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang. Tumawag ng mas maraming tao bukas para bigyan tayo ng bentahe. Tumango si Harold. Exactly. Spread the word, I want to make that boy lose face. O mas mabuti pa, mawala ng buhay. Madilim na dagdag ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa ibang lugar, pagkatapos umalis sa tindahan ng damit, pumasok si Lito sa isang karwahe na hinihila ng kabayo. Palihim siyang pinagmamasdan ni Annalyn, na tila may sasabihin siya. Magsalita ka, sabi ni Lito. Sumagot si Annalyn, ang iyong lakas ay mas malakas kaysa sa ikatlong disipulo ng Saint Master. Sa iyong mga kakayahan, madali kang makapasok sa martial world kung handa kang maglingkod sa palasyo. Maaabot mo man lang ang ranggo ng Asher Feather. Bakit hindi ka pupunta? Itinaas ni Lito ang kanyang mga talukap at tumawa. Ano ang magandang maidudulot ng pagsali sa martial world? Ang martial world ay mas mataas kaysa sa makamundong kaharian. Doon, ang aura ay napakanipis. Sa mata ng mga martial artist, ito ay itinuturing na mas mababang uri, minamaliit. Ang mga tao ay nagsusumikap para sa mas mahusay na mga bagay. Dapat mong tunguhin ang taas ng martial world, diretsyong nagsalita si Annalyn. Tumawa si Lito bago tumingin sa labas ng bintana. Sa aking pananaw, hindi alintana kung ang isa ay isang lalaki o babae, kung ang kanilang kayamanan ay malaki o maliit, ang kanilang autoridad mataas o mababa, o kung sila ay kabilang sa isang partikular na mundo, wala sa kanila ang nakahihigit o nakababa sa iba. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Umiling si Annalyn nang marinig ang kanyang mga salita, walang muwang. Pinili ni Lito na huwag makipagtalo, ngunit tinuwanan lang ito ng tawa. Gayunpaman, sa isip ni Annalyn, pinag-iisipan niya ang gawaing itinalaga ng kanyang guro. Ang lakas ng militar ni Lito ay kakilakilabot. Ang pag-asa lamang sa puwersa ay maaaring hindi sapat para makuha ang Sky Tower. Mukhang kailangan kong maghanap ng solusyon. Paano kung maglaro tayo? Biglang sabi ni Annalyn sabay tawa. Anong klaseng laro? Medyo nahihiya, inamin ni Annalyn, narinig ko na may kasabihan sa mundo mo na kung tititigan mo ang isang tao saglit, mai-inlove ka sa kanila. Naniniwala ka ba? Umiling si Lito. Hindi ako naniniwala. Ngumisi si Annalyn, kung gayon, bakit hindi natin subukan? Tumalikod si Lito, naghihinala sa intensyon ng babaeng ito, ngunit gusto niya makita kung ano ang ginagawa niya.
Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, hinawakan ni Annalyn ang kanyang kamay at pumikit, pakiusap, makipaglaro ka lang saglit. Ang kanyang malambing na boses ay sapat na upang talunin ang sinumang lalaki. Sige. Sumang-ayon si Lito. Ang puso ni Annalyn ay lumukso sa tuwa at agad siyang yumuko para makipagtitigan kay Lito. Ang aking pangakit ay ang pinakatunay sa martial world. I dare you? A young spirited man, not to fall for it. Ang kanyang titig ay agad na naging kaakit-akit at nakakabighani, tulad ng isang foxy enchantress na bumihag ng mga puso. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Annalyn, Lito, ano ang nararamdaman mo ngayon? Hindi sumagot si Lito, nanatili itong nakatitig sa kanya. Lihim na natuwa si Annalyn, tila gumana ang plano. Lito, itaas mo ang iyong kamay. Sinubukan niyang bigyan siya ng utos. Dahan daw ang itinaas ni Lito ang kanyang kamay. Tuwang-tuwa si Annalyn na halos hindi niya mapigilan ang sarili, talagang gumana ang kanyang plano. Ikaw. Sampelan mo sarili mo. Sinubukan pa niya, para makasigurado. Sampal. Walang pag-aalinlangan, sinampal ni Lito ang sarili. Si Annalyn ay nalulula sa tuwa. Ibigay mo sa akin ang Hautian Tower ngayon. Hiling niya. Dahan daw ang inabot ni Lito, kinuha ang Hautian Tower mula sa sumiring. Nagningning ang mga mata ni Annalyn, inabot niya ang Hautian Tower. Biglang bumahing si Lito, at agad na naging malinaw ang kanyang ulo. Ha! Bakit ko ba pinipigilan to? Kakaiba. Tinitigan niya ang Hautian Tower sa kanyang kamay, umiling sa pagtataka, at pagkatapos, sa harap mismo ni Annalyn, inilagay ang Hautian Tower. Nagalit si Annalyn, ang pato na halos nasa bibig niya ay lumipad palayo. What's going on? Your face looks a bit off. What just happened? Parang hindi ko na maalala. Tanong ni Lito sa kanya na may inosenteng mukha. Malamang nag-space out ka sandali. Awkward na sagot ni Annalyn. Nagkunwaring kamangmangan, tumanggo si Lito, oh, I see. I'm sorry, ulitin natin. May ganoon bang magandang bagay? Masayang tumanggo si Annalyn, deal. Gayunpaman, hindi niya napansin ang pagkislap ng tuso sa mga mata ni Lito. Sunod-sunod na nag-eye contact ulit ang dalawa. Mabilis na gumamit ng charm technique si Annalyn, sinusubukang akitin si Lito. Kasabay nito, dahan daw ang ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata. Isang pilak na karayom ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang pitik ng kanyang daliri, tumusok ang karayom sa katawan ni Annalyn. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nawala ang kislap ng mga mata ni Annalyn, tulad ng isang puppet. Ubo. Umubo si Lito, na nagsasabing, Miss Su, ano ang gawaing itinalaga sa iyo ng iyong amo? Tulala na tumugon si Annalyn Su, upang makuha ang Hautian Tower. Ma'am. Tumanggo si Lito, sa tingin mo ba gwapo ako? Okay ka lang, hindi ka hangahangang gwapo, ngunit talagang nakakapanibago, sagot ni Annalyn. Tumanggo si Lito, masyado kang objective. Hindi ka ba nag-iinit? Mainit. Si Annalyn ay mukhang naguguluhan, ikiling ang kanyang ulo sa pagkalito. Muling tumanggo si Lito, oo, talagang, napakainit ngayon, pinagpapawisan ako na parang spit roast, dapat mong habarin ang iyong mga damit. Tumanggo si Annalyn, tama ka, ang init talaga. Dapat akong maghubad. Habang nagsasalita siya, sinimulan niyang tanggalin ang mga tali sa harap ng kanyang damit. Sa ilang minuto, hinubad na niya ang kanyang panlabas na damit, isang manipis na gauze na damit ang naiwan sa ilalim. Ang kanyang purong puting balat ay malabo na nasal ayan sa manipis na material. Nakapagtataka, gusto pa niyang habarin ang gauze na damit. Mabilis siyang pinigilan ni Lito, tama na, kung mag-aalis ka pa, hubot-hubad ka na. Paano ba naman to, medyo masakit ang balikat ko, pwede mo ba akong ipamasahe? Masunaring tumanggo si Annalyn, naglakad sa likod ni Lito at nagsimulang imasahe ang kanyang mga balikat. Ma'am. Mabuti, lagyan mo ng kaunting lakas, napakaganda. Sa totoo lang, hindi masama ang kakayahan ng babaeng ito sa pagmamasahe, medyo komportable ito. Makalipas ang halos 10 minuto, unti-unting bumalik ang ningning ng mga mata ni Annalyn, at nagsimula siyang huminahon. Gayunpaman, natuklasan niya na masigasig niyang minamasahe si Lito. Higit pa rito, nakasuot lamang siya ng isang semi-transparent na gauze na damit, ang kanyang katawan ay malabong nakikita sa pamamagitan nito. Nanatili siyang tulala noong una, naiintindihan lamang niya kung ano ang nangyari nang lubos siyang natauhan. Sa galit, itinaas niya ang kamay para sampilan siya. Bago pa man mahawakan ng kanyang kamay si Lito, nahawakan na ang kanyang pulso at naging imposible para sa kanya na makagalaw kahit isang fraction. Pinaglalaruan mo ba ako? Si Annalyn ay nagalit, ang kanyang mukha ay namumula, ang kalahati sa galit, ang kalahati ay dahil sa kahihiyan.
Lumingon si Lito at ngumiti, nagkakamali ka, malinaw na sinusubukan mong paglaruan ako sa simula pa lang. Pagkatapos sabihin iyon, humila siya ng malakas, at sa isang tumili, nahulog si Annalyn sa kanyang mga bisig. Huwag kang sumigaw. Kung sumigaw ka ng sobrang lakas, maririnig ng kutsero at baka isipin na may ginagawa tayong hindi nararapat para sa mga bata, sabi ni Lito na may mapaglarong ngiti. Nang marinig ito, naisara lamang ni Annalyn ang kanyang bibig at binigyan ng malamig na tingin si Lito. Ang iyong pangakit ay talagang kahanga-hanga, kahit sino pa ay mahuhulog na dito. Gayunpaman, nakakalungkot na nakilala mo ako, sabi ni Lito. Ang kulay ng mukha ni Annalyn ay nagbago ng maraming beses. Anong gusto mo? Tanong niya. Biglang binitawan ni Lito ang kanyang kamay. Agad na kinuha ni Annalyn ang kanyang damit at nagbihis, umatras sa kabilang bahagi ng karwahe. Sa sandaling iyon, huminto ang karwahe. Bumalik na sila sa Liu Mansion. Inalis ni Lito ang kurtina mula sa bintana, nagtanong, bumalik na tayo. Handa na ba ang iyong master na tanggapin ako ngayon? Kinagat ni Annalyn ang kanyang mga labi, ang aking master, siya. Huwag mong sabihing may sakit siya. Hindi ako walang isip, sarkastikong sagot ni Lito. Itinaas ni Annalyn ang kanyang baba, well, hindi masakit na sabihin sa iyo. Tinawag niya si Master He. Kapag dumating si Master He, kahit na hindi mo siya masasaktan. Master He. Napakalakas ba niya? Hinaplos ni Lito ang kanyang baba. Inilibot ni Annalyn ang kanyang mga mata na parang kinukutya ang kamangmanga ni Lito. Si Master He ay talagang isang kakilakilabot na figure, ang dating banal na guro kung tutuusin, na nagretiro 50 taon na ang nakararaan. Dahil sa mga kabaitang natanggap niya mula sa Liu Mansion noong kabataan niya, nagawa siyang mahikayat ng aking master na lumabas sa kanyang pagre-retiro. Kung mayroon man, ang pagpapalabas sa kanya ay isang imposibleng gawain. Ang tono ng boses ni Annalyn ay puno ng pakiramdam ng tagumpay. Oh, ganoon ba? Tumanggo si Lito. Sinabi ni Annalyn, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang isang sage, ay kumakatawan sa tuktok at autoridad ng martial arts. Huwag linlangin ang iyong sarili sa pag-iisip na maaari mo siyang talunin. Ipapayo ko sa iyo na huwag itapon ang iyong buhay. Walang pakialam na tumugon si Lito, sa dami mong sinasabi, mas gusto kong makilala itong Master He. Annalyn. Mahirap pigilan ang isang suicide seeker. Papapanudin lang kitang bugbugin ng black and blue. Ngumisi siya sa puso niya. Samantala, sa hardin ng Liu Mansion. Guru siya ay dumating na, tuwang-tuwang ulat ng isang katulong. Tumindig si Old Master Liu, tumingin sa paligid at nakitang walang tao sa paligid. Mabilis na inis, nagtanong siya, nasaan siya? Sumagot ang alipin, Master sinabi niya na dumating siya at hiniling sa akin na ipaalam sa iyo, ngunit hindi ko siya nakita. Pinaglalaroan mo ba ako? Galit na galit si Old Master Liu na halos baluktot ang kanyang ilong. Biglang umalangaw-ngaw mula sa itaas ang isang dumadagandong na tinig, mahal na kapatid, tiwala akong mabuti ka. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Old Master Liu, Master He. Sa wakas, nandito ka na. Sumunod, umihip ang banayad na simoy ng hangin, at isang puting figure ang dahan-daang bumaba mula sa itaas, maliwanag na parang balahibo na dumampi sa sahig. Ang figure ay nakasuot ng lahat ng puti, na may puting buhok at balbas, at isang matalim na titig na ginawa sa kanya na tila isang walang kamatayan. Ang lalaki ay ang dating sage, si Adam He, na kilala ng marami bilang ang Immortal He. Anong mga problema ang naranasan mo? Ano ang posibleng mga ilangan sa akin na pumasok? Sa lakas ng iyong pamilya, ikinagulat ko na may anumang bagay na bumabagabag sa iyo sa lungsod na ito, sabi ni Adam na may nakangisi ng ngiti habang hinahaplos ang kanyang balbas. Buntong hininga, Master He, binobola mo ako. Ako, si Old Liu, ay hindi kasing prestihiyoso mo. Nakipag-away lang sa isang binata na bigla na lang sumulpot, mabigat na buntong hininga si Old Master Liu, nagsasalita ng masakit ang ulo. Kabanata 1005. Sino bang binata sa martial arts world ang maglalakas loob na guluhin ka? Galing ba siya sa makapangyarihang background? Curious ba tanong ni Master He? Umiling si Mr. Liu, hindi, wala siyang anumang suporta. Sa katunayan, isa lang siyang mortal mula sa secular na mundo. Si Master He ay mas lalo siyang naguluhan, ang isang mortal lang ang makakaistorbo sa iyo ng ganito. Siya ay bata at isang mortal, ngunit ang kanyang lakas ay nakakatakot, bumantong hininga si Mr. Liu, kahapon, due to some matter, nagyabang at nakipagpustahan ako sa kanya. Unexpectedly, nanalo talaga siya. Baka sa mukha ni Mr. Liu ang panghihinayang. Master He shook his head, gumawa ka talaga ng gulo. Kahit ganon, sa status mo, hindi mo ba siya mapipigilan?
Sa isa pang buntong hininga, sinabi ni Ginoong Leo, sa totoo lang, natalo ako ng husto. Ito ang dahilan kung bakit ako humingi ng tulong sa iyo. Mayroon ba talagang mga master sa secular na mundo? Si Master He ay nahirapan siyang paniwalaan. Sumagot si Ginoong Leo, Master He, ikaw lang ang maaasahan ko ngayon. Kung hindi, kailangan kong ibigay sa kanya ang kalahati ng aking mga ari-arian. Parang pinuputol ng kutsilyo ang sarili kong laman. Haha, huwag kang mag-alala, kuya. Gaano kalakas ang isang bata? Hinaplos ni Master He ang kanyang puting balbas, hindi isinasapuso ang bagay na ito. Humalaklak si Mr. Leo, syempre, nagtitiwala ako sa kakayahan ni Master He. Siya nga pala, dumating kahapon ang isang batch ng dekalidad na tsaa. Hinihintay kong matikman mo ito. Please. Ang iyong kagandahang loob ay lubos na pinahahalagahan. Tawa ng tawa si Master He. Agad na nagpadala si Mr. Leo ng isang tao upang kumuha ng tsaa na parang naalis ang bigat sa kanyang puso. Kasama si Master He sa larawan, gaano man kahusay ang bata, hindi niya magagawang ibalik ang takbo. Huminto ang karwahe sa harap ng Leo Manor, ngumiti si Annalyn kay Lito, at inilahad ang kanyang kamay, sinabing, pakiusap. Nakita ni Lito ang kanyang biglaang paggalang na kainahinala. Either siya ay tuso o nagnanakaw. Nauna siyang lumabas sa karwahe, na sinundan ng malapitan ni Annalyn. Hindi pa nakaandar ang karwahe, naramdaman ni Lito ang isang bagzo ng hangin na umaatake sa likod ng kanyang leeg. Mapahamak, madumi talaga ang babaeng to. Iniwasan ni Lito ang pag-atake sa pamamagitan ng pagyuko at sa kakaibang hakbang, mabilis siyang lumipat sa likod ni Annalyn sa ilang hakbang. Susunod, idiniin niya ang isang daliri sa baywang ni Annalyn, naramdaman niya ang pamamanhid na kumalat sa buong katawan niya, na naging dahilan upang siya ay nawalan ng lakas, at nanlambot siyang nahulog sa mga bisig ni Lit. Anong ginagawa mo? Madilim na ang araw, hindi magandang tingnan ang pagyakap mo sa akin, nakangiting pang-aasar ni Lito. Sa isang iglap, nag-iinit ang mukha ni Annalyn. Bagamat madalas siyang gumamit ng pang-aakit, hindi pa siya nagkakaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa isang lalaki, ito ang unang pagkakataon na niyakap siya ng isang lalaki. At sa sikat ng araw na may mga taong dumarating at umaalis. Pero kahit anong pilit niya, wala nang lakas ang mga paa niya. Bitawan mo ang akupoint ko bilis kung hindi papatayin kita. Galit na sigaw ni Annalyn. Napatulala si Lito, sis, diretsuhin mo na. Inatake mo muna ako, pero parang ako pa ang may kasalanan. Who's your sis? Ganun na ba ako katanda sa'yo? Pinandilatan ni Annalyn si Lito. Hoy, bata, bitawan mo siya. Lumabas si Elaine Leo, at nang makita niyang hawak ni Lito si Annalyn, agad siyang nagalit. Noon pa man ay nai-inlove na siya sa munting master na ito. Ngayon, nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa mga bisig ng ibang lalaki, isang alon ng paninibugho ang bumangon sa kanyang puso. Senior kuya, dapat turuan mo ng leksyon ang lalaking ito, binubuli niya ako. Malungkot na sabi ni Annalyn. Sige, papakinggan kita. Tumanggaw si Lito habang binawi niya ang kanyang kamay. Ah! Malakas na bumagsak si Annalyn sa lupa, halos mahati ang kanyang puwitan sa kalahati. Naluluhang mga mata, pinandilatan niya si Lito, bakit mo ako binitawan? Itinuro ni Lito si Elaine na may inosenteng ekspresyon, sinabi niya sa akin na bitawan kita. Mabilis na tumanggi si Elaine na tanggapin ang sisihin siya, ang ibig kong sabihin ay palayain mo siya, huwag iwanan, huwag mong subukang isisi sa akin. Nagkibit balikat si Lito, hindi mo nilinaw, mukhang wala kang pakialam sa kapatid mong junior. Nagpout si Annalyn, halatang galit. Napaawang ang bibig ni Elaine sa pagkadismaya, you brat, halatang sinusubukan mong magdulot ng gulo. Dahil doon, hinampis niya si Lito gamit ang kanyang hindi nasaktang kamao. Elaine, tumigil ka. Ang boses ni matandang Leo ay nagmamadaling lumapit, nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang mga pinsalang iyan? Lubhang napahiya si Elaine, iyon ay isang pabaya na pagkakamali, ngayon ay sineseryoso ko siya, at tiyak na bugbugin siya ng labis na tatakbo siya para sa kanyang buhay. Galit na sumigaw ang matandang Leo, lumayo ka. Si Elaine ay hindi nang ahas na suwayan ang kanyang lolo, at nakaramdam din siya ng matinding kahihiyan. Siya ay umatras sa gilid pagkatapos ng matinding titig kay Lito. Master, pasensya na po, hindi ko nagawa ang gawain. Paumanhin na sabi ni Annalyn, nakayuko ang ulo. Maaari kang umalis. Matigas na sabi ni Boss Leo. Ngunit, pinahirapan ako ng lalaking iyon ng akupoint silang technique, hindi ako makagalaw, awkward na pag-amin ni Annalyn. Lumapit si Boss Leo sa kanya, itinaas ang kanyang kamay para tanggalin ang kanyang akupoints. Ngunit pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagkalito, paano ito nangyari.
Hindi ko maalis ng selyo. Ang pamamaraan ng akupoint silang ng batang ito ay hindi kapani-pani, walang kakaiba at misteryoso. Kahit anong subukan ni Boss Leo, wala itong silbi. Bilisan mo, dalhin mo siya sa hardin. Inutusan ni Boss Leo ang kanyang mga nasasakupan. Walang pakialam na sinabi ni Lito, Boss Leo, hindi mo nakalimutan ang pastahan natin kahapon, di ba? Nagpakita ng guilty face si Boss Leo at tuyong umubo, syempre hindi, sumunod ka sa akin. Pagdating nila sa hardin, nakita ni Lito ang isang matandang lalaki na may puting buhok at puting balbas, nakaupo at umiinom ng tsaa sa isang bench na bato, na tila isang ermitanyo. Si Master He ay hindi pinansin si Lito, na para bang lahat ng iba ay walang kinalaman. Sinabi ni Boss Leo, Master He, pakisuyong tingnan ang kalagayan ni Annalyn. Sinulyapan ni Master He ang hindi kumikibo na si Annalyn, na apektuhan lang siya ng akupoint strike, maaari itong malutas. Hindi, ang kanya ay medyo kakaiba. Hindi alam ng matandang Leo kung paano ito ilalarawan. Kakaiba. Tingnan ko. Master He Stone was calm na parang wala siyang inaalala. Inabot niya ang kanyang kamay upang damhin ang pulso ni Annalyn. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging kakaiba sa bawat pintig ng kanyang pulso, sa kalaunan ay nagiging isang bagay na malapit sa kakilakilabot. Sino ang nagsagawa ng akupoint strike? Medyo nanginginig ang boses niya. Natigilan ng matandang Leo, pagkatapos ay itinuro si Lito, siya. Pinanliitan ni Master He ang kanyang mga mata kay Lito at nagtanong sa malalim na boses, Anak, ano ang kaugnayan mo sa Heavenly Zuan Manor? Kumunat ang noo ni Lito, hindi ko pa ito narinig. Imposible, ang iyong akupoint strike skill ay malinaw na ang Golden Flower akupoint art na nawala mula sa Heavenly Zuan Manor. Medyo agitated ang tono ni Master He. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Lito, ang akupoint strike techniques ay itinuro sa kanya ng kanyang master, ibig sabihin ba nito ay may relasyon ang kanyang amo sa Heavenly Zuan Manor. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi ito isang bagay na basta-basta isisiwalat. Casual na sumagot si Lito, hindi ko alam. Master He, ano itong Heavenly Zuan Manor? Tanong ng matandang Leo. Iyon ay isang lubos na iginagalang na lugar para sa paglilinang, isang lugar sa antas ng santuwaryo. Sa mundo ng mga magsasaka, natural na hindi mo pa ito narinig. Kahit na ako ay nakakita lamang ng kakaunting reference dito sa Royal Archive. Master He sighed. Ang cultivation world, napakalayo nito sa atin. Bamantong hininga ang matandang Leo. Skies beyond the sky, people beyond people, buntong hininga ni Master He. So, Master He, ang ibig mong sabihin ay hindi mo ma-unlock itong acupuncture point. Hindi makapaniwalang tanong ni Elaine Leo. Umiling si Master He, wala akong kapangyarihan. Si Annalyn ay nasa bingit ng luha. Siya ay naninigas sa kinatatayuan, ang kanyang leeg at braso ay masakit dahil sa kawalang kilos, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin kay Lito. Walang pakialam na sinabi ni Lito, tulad ng sinabi ko, gagawin ang paghingi ng tawad. Kinagat ang kanyang labi, at ubili na sumagot si Annalyn, I'm sorry, hindi kita dapat inatake. Magandang babae, pagsang-ayon ni Lito, tumango bilang kasiyahan at pinakawalan siya mula sa kanyang hindi kumikilos na estado. Sa wakas ay nakapagpahinga na, si Annalyn ay nagbigay ng mahinang helanghing na bumagsak sa lupa. Sumenya si Elaine Leo, at dalawang katulong ang lumapit kay Annalyn. Kasunod nito, humakbang ang mayordoma, bitbit ang isang tray na natatakpan ng pulang tela, isang grupo ng mga tao sa likuran niya na may dalang mga katulad na tray. Inilagay niya ang tray sa mesa, inilantad ni Elaine ang pulang tela, na nagpapakita ng mga salansan ng may kintab na gintong ingat sa ilalim. Narito ang 10,000 tael ng ginto, maaari mo itong kunin, sabi ni Elaine na may kahangahangang kahijiten, na ikinakaway ang kanyang kamay, na parang pinapaalis niya ang isang pulubi. Tumaas ang isang kilay ni Lito, nakatingin kay Elaine, at ano ang ibig sabihin nito? Ipinagkibit balikat ito ni Elaine, at sinabing, ang taya kahapon ay biro. Hindi ko inaasahan na seseryosohin mo ito. Gayunpaman, bilang isang elder, hindi ko dapat pahirapan ang mga kabataang tulad mo. Isaalang-alang itong 10,000 tael ng ginto bilang tanda ng kabayaran. With a flourish of his robe, he added, ang gintong ito ay sapat na para mamuhay ka ng maginhawa sa martial world, kunin mo at umalis ka na. Pagkatapos, lumingon siya sa mayordomo at sinabi, pakialalayan mo ang bisita. Maghintay. Bago pa makapagsalita ang mayordomo, pinigilan siya ni Lito gamit ang kanyang kamay, bumaling kay Old Leo, sinabi niya, ayoko ng mga gintong pirasong ito. Gayunpaman, hindi ako tatanggap ng 1 sentimos na mas mababa sa kalahati ng yaman ng pamilya Leo.
Ngumuso ang matandang Leo, anak, nakakagat ka ng higit sa kaya mong nguyain. Mag-ingat na huwag mabulunan. Humalaklak si Lito, sa tingin ko, ikaw, matandang Leo, ang dapat mag-ingat. Ang mga sumusuway sa kanilang mga pangako ay kadalasang nahaharap sa masamang kapalaran. Ikaw. Medyo natigilan ang matandang Leo, nanginginig ang kanyang nakakuyom na mga kamao sa pinipigilang galit. Ha, ha, ha. Pagkatapos, si Master He, na umiinom ng tsaa sa tabi nila, ay biglang tumawa, bata, kunin mo ang payo ng matanda, kunin mo itong ginto at umalis ka. Hindi dapat masyadong gaaman ang mga tao. Mahinahong sumagot si Lito, ang mga salitang iyon ay dapat na angkop kay Old Leo. Huwag masyadong sakam, ang mga utang sa mga tao ay dapat bayaran ng buo. Nagdilim ang mukha ni Master He. Sa tagal at ilang taon na siya, hindi pa siya kailanman naging ganoon kawalang galang sa publiko. Ang matandang Leo naman ay hindi maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Alam na alam niya ang init ng ulo ni Master He, at ngayon ay tiyak na matitikman ng binatang ito ang kanyang galit. How dare you speak like this to Master He? Noong nagsilbi siya bilang Holy Master ng palasyo, hindi ka pa ipinanganak. Saway ni matandang Leo. Itinuro ni Lito ang pagong sa lawa, ang pagong na iyon, matagal nang nabubuhay, ginagawa ba nitong kahanga-hanga? Sa mga salitang ito, namumungay ang mga mata ni Master He, ang kanyang puting balbas ay tila tumindig sa galit, inihahambing mo ba ako sa isang pagong? Nagkibit balikat si Lito, isa lang itong metapora. Matigas ang ulo mong ignorante, mukhang dapat kong gawin ang mga bagay sa sarili kong mga kamay ngayon. Consider it a favor, disciplining you in behalf of your family. Si Master He ay tumingin kay Lito na may malungkot na mukha. Para sa isang master ng kanyang kalibre, ito ay ang lawak ng kanyang galit. Sa isang iglap, mas mabilis kaysa sa kulog, bigla siyang humampes ng malakas na hampas ng palad. Mahusay na tinamaan ni Lito ang suntok, ang alon ng enerhiya ay tumama sa isang malaking artificial na burol, na naging alikabok. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tagapaglingkod ng pamilya Leo ay puno ng paghanga, tunay na kahanga-hanga si Master He, isang casual na hampas ng palad, at nabasag niya ang isang matibay na bato hanggang sa naging pulbos. Palihim ding tumango si Lito, si Master He talaga ay may ilang mga kasanayan. Sa sandaling ito, malapit na ang pangalawang strike ni Master He. Mabilis na nakakontra si Lito, at sa loob ng ilang maikling segundo, nagpalitan sila ng daan-daang nakakahilo na galaw. Ang mga tagalabas ay nakikita lamang ang isang malabo na paggalaw, ang napakalawak na shockwave ay naghagis ng buhangin at mga bato sa hardin, na iniwan ang mga nanunood na tulala.